Bilang palahok na nanalo sa Mr. Sun Valley National High School, ano ang iyong sasabi sa mga issue na nararanasan natin ngayon about sa bullying, depression, o kaya naman sa suicide? Suicide, bullying, depression. Ang tatlong problema o suliranin na ating kinakarap sa ating eskwela na kailangan nating masolusyonan sapagkat hindi biro ang depresyon, hindi biro ang bullying at hindi biro ang suicide. Bullying na nagiging sanhi ng depresyon at napupunta sa pagsusuicide ng mga kabataan. Bilang Mr. Sun Valley National High School, layunin kong ipaglaban at maagapan ang problema patungkol sa depression, bullying, at suicide. Depression ay isa siyang social concern na marami na talaga ang naapektuhan. So what are my thoughts about bullying, depression, and suicide? Actually, that things really matters for everyone, especially the bullying. Bullying is inside the large scenarios in our community. So pag sinabi natin bullying, it comes in many forms, no? So let's go with the bullying first. Kasi the bullying, I was bullied when I was in your age, ganun, and then I really felt bad about it because it can be like emotionally damaging to a person. My thoughts about bullying, depression, and suicide. It's really one of the major concerns, especially now that students, not just all students, teenagers face, especially during their teenage years. Kasi feeling ko mas prone po sila sa mga bagay, or they are at their age na very sensitive when it comes to different things. So I think it is one of the major issues in the Philippines. And ito yung mga issues isa sa mga issues sa Philippines na dapat ma-actionan. Suicide. At alam natin yung suicide ay isa siya sa nakakaalarma na nararanasan, hindi lang ng kabataan, kundi kahit na anong age, wala siyang pinipili. ng kids kapos sa zinc. 7 out of 10 lack vitamin C. Baka micronutrient deficiency. Can't you see? Heck yeah, it's pretty clear. Kung siya'y sakiti, kung tatamlay-tamlay, walang ganang kumain. Hey, walang lakas o sign ng sigla. Laging pagod like all the time. At pagdating sa class, di siya makafocus. Di talaga siya ganyan. We have to make it stop. If he needs tibay, araw-araw, punuin muli. Micronutrient deficiency, labanan natin to. Tibay araw-araw, kaya natin to. Nutrient deficiency, labanan natin to. Kaya natin to.
Hindi ko na alam kung saan ako magsisimula. Kung sa dulo ba? O sa umpisa? Hindi ko alam kung itutuloy ko pa. Hindi ko alam kung tama pa ba ito. Hindi ko alam kung bakit ang gulo. Masaya pa naman noong una. Tawanan at kwentuhan, pero saan ba ako nagkamali? Hindi ko maintindihan ano ba ang aking naging kasalanan. Bakit lagi na lang ako ang biktima ng trip yung magtutropa? Nakakapagod nung gumising sa umaga kung ang sasalubong lang sa akin ay panghusga. Nakakapagod nung pumasok sa eskwela kung mga pasalampala ang aking mapapala. Nakakapagod na makinig sa inyong mga bunganga na wala nang nagawa kundi laitin ang aking pagkatao. Nakakapagod nang magtago sa inyong kamao na hindi nagsawang tamaan ako. Nakakapagod nang gumising sa umaga kung ang sasalubong lang sa akin ay panghusga. Nakakapagod nang pumasok sa eskwela kung mga pasalampala ang aking makukuha. Mga bagay na kasalanan nyo, ngayon sinisisi sa sarili ko. Ang sakit na araw-araw kong nararanasan ay unti-unti ko nang nakakasanayan. Nalulunod sa takot at kaba, pinipilit na huminga. Hindi nyo ba naririnig? Ako ay nagmamakaawa na hindi ko na kasi kaya. Pwede bang sumuko na? Total, mas marami namang masasaya kung ako'y mawawala. Dahil sa inyo, ni buhay ko hindi ko na kontrolado. Nakabase ang bawat galaw ko sa takot na mapansin nyo ang isang silid na dapat ay puno ng karunungan. Para sa akin, ay naging masirabling kulungan. Ayoko na. Sinubukan ko namang humingi ng saklolo pero wala pa rin. Masaya pa naman talaga nung una. Pero habang tumatagal, nawawala yung sigla. Yung akala ko kaibigan ko ay isa na pala sa humihila sa akin pababa. Yung kaibigan ka lang kapag kaharap mo pero sa harap ng tropa niya ay sirang-sira ka na. Namamalahan ko na lang yung mga tinuturing kong kaibigan ay unti-unti nang nawawala hanggang sa isang araw, ako na lang mag-isa. Yung tipong masaya ka tuwing kasama mo sila, pero mas masaya sila kapag wala ka.
Ito yung kinukupal natin, no? Sige na, ano? Oy. Nakado! Hindi ko naman natin. Kita ko na kasi pangit na ano to? Ano yan? Tao, babe. Ano to? Akin yan eh! Sa'yo ba? Kunin mo. Ayaw mo kunin? Ha? Doon ka ba sa'yo to? Ha? Doon ka rin. Pagod ka pala. Iyak na siya. Iyak na pala. Iyak na pala. Iyak pa. Tara na. Kaya na oras na. Hindi tayo nyo to. Yung tahanan na tinuturing na pahinga ay naging lugar na masasakit na salita at pasa ang laging dala. Ang koneksyon sa pamilya ay naging kadena sa aking katawan na hindi ko matanggal. Mga luha na pumapatak sa aking mga bata ay bakas na hindi ko mapunasan. Saklolo! Gusto kong lumaban pero paano? Ang bawat kamao at sampal ay walang kasing sakit kapag ito'y galing sa aking kamag-anak saklolo. Ito po ang mga balitang dapat nating abangan mamaya sa pagbabalik ng Pambansang Balita. Isang estudyante, pinagbabalin ng hindi kilalang sospek sa hindi malamang kadahilan. Magandang gabi, Pilipinas. Naririto ako ngayon sa lugar kung saan nangyari ang krimen. Makikita nyo sa aking likuran na kasalukuyang iniimbestigahan ng kapulisan kung ano ang nangyari sa krimen. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi naman. Pwede po ba namin malaman kung ano ang nangyari dito sa krimen? Maaari naman. Base sa pag-investigasyon ang ginanap ng aming team, napadalaman namin na ang dalawang suspect ay ilang minuto na nag-aabang sa biktima na kung saan ay pagkalampas lamang ng biktima ay agad-agad nilang sinundan at pinagbabaril. Ang biktima ay nagtamo ng 3 bala, isa sa binte, isa sa balikat at isa sa kanyang dibdib. Ito ay kanyang kinasanhin ng kanyang pagkamatay. Dahil dito ay agad-agad na siyang binawian ng buhay. Yun lamang. Maraming pong salamat. Isang lalaki na hulihan ng ipinagbabawal na gamot sa bypass operation sa barangay San Valley. Nandito po ako ngayon sa police station at ngayon po ay aking i-interview ng isa sa pulis na kasama sa bypass operation kagabi. Magandang araw po, sir. Magandang araw. Maaari niyo po bang sabihin kung ano ang naganap kagabi sa bypass operation? So, hinabol namin ang suspect na may dalang hinalang illegal na droga o gamot. At sa aming paghabol, may dala rin siyang kutsilyo. Sa kabutihang palad na huli naman namin ang suspect. Magandang araw, bayan. Ayon sa datos, pangatlo sa pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga kabataan sa buong mundo ay ang pagpapakamatay o suicide. Pero ano nga ba ang mga dahilan na nagtutulak sa mga kabataan pagpakamatay? Ating pakinggan kay Miss Salcedo ang mga rason. Maraming salamat, Mr. Nagadas. Ayon po pala sa World Health Organization o WHO, kada taon 703,000 ang nagpapakamatay at nagbabalak magpakamatay. Ang karaniwang
rason, ito ay depression, problema sa pamilya at sa pag-aaral. 4 sa bawat 100,000 Pilipino ang nagpapakamatay taon-taon. Sa pag-aaral ng World Health Organization, 4.5 milyong Pilipino ang may depresyon noong 2004. Kapansin-pansin ang sintomas ng depresyon, kalimitan sa mga may edad 11 hanggang 34 anyos. They surround me. I wish you just love me back. Andiyan na naman sila. Didilim na naman ang kapaligiran. Sisikip na naman ang ginagalawan ng isip ay muling didiktahan. Bubulungan ang magkabilang tenga habang ginagapos ang katawan. Kailan mo ko lulubayan? Lahat sila nakatingin sa'yo, pinag-uusapan ka at may sinasabing hindi maganda. Lahat sila kalaban mo. Wala kang mapagkakatiwalaan dahil ayaw nila sa'yo. Lumayo ka na at magtago, magkulong ka na sa kwarto. Huwag kang lalabas, huwag kang lalabas. Ang mga paa ay unti-unting naninigas, ang dibdib ay nanhinikip. Natataranta, aligaga ang mga mata, pilit na hihinga. At sasabihin sa sariling huwag kang magpadala. Huwag kang magpadala sa isip mong laging may dinidigta. Matatapos din ito pag alis nila, ako'y magmamadaling haharap sa kamera. Ngingiti na parang walang problema, sasayaw at kakanta na parang walang bigat na dinadala. Pagkatapos ay huhubarin ang maskara, walang nakakaalam, walang may pakialam. Nandyan na naman sila. Tuwing may lalapit na hindi ko kilala, babalutin agad ng hiya. Ang tila ay tila umuurong, hindi makapagsalita. Pakiramdam ko ako'y naluluha. Bakit ako nagkakaganito? Nasaan na ang masiyahin ako? Unti-unti na akong nilalamon ng hiya. Hindi lang ito basta hiya. Hanggang kailan ako gigising ng may kaba, ng may pag-aalinlangan. Tuwing nandyan sila, tulong sa klolo. Walang nakakarinig ni isa, walang ibang nagdudusa kundi ako lang mag-isa. Kailan mo ko lulubayan? Hanggang kailan mo ko tatalian? Hanggang kailan mo ko titiktahan? Hanggang kailan ako magsasabi ng nararamdaman sa mga taong hindi naman ako naiintindihan? Walang nakakaramdam.
walang katapusan. Nandiyan na naman sila. Didilim na naman ang kapaligiran. Sisikip na naman ang ginagalawan ng isip ay muling didiktahan. Bubulungan ng magkabilang tenga. Andyan lang ang lubid kung gusto mo nang magpahinga. Yung depression, gawa-gawa lang ng mga tao yan. Gawa ng sarili nila. Oo, dinidepress nyo lang yung sarili nyo, tapos nagkakaroon ng sakit. Pero hindi biro yun yung depression. Oo, hindi. Bakit? Bakit? Kasi syempre marami nakakaranas sa ganun, lalo sa mga kabataan. Kaya dapat kapag merong nakakaranas sa ganun, bigyan natin ng support. Moral support? Yeah. Kasi I couldn't tell you why she felt that way. She felt it every day. I couldn't help her. I just watched her make the same mistakes again. What's wrong now? Too many problems. Don't know where she belongs. Where she belongs. She wants to go home, but nobody's home. It's where she lies, broken inside, with no place to go, no place to go. To dry her eyes, broken inside. Open your eyes and look outside. Find the reasons why you've been rejected, and now you can't find what you've left behind. Be strong now. Too many problems. Don't know where she belongs. Where she belongs. She wants to go home, but nobody's home. It's where she lies, broken inside, with no place to go, no place to go. To dry her eyes, broken inside. Her feelings she hides, her dreams she can't find. She's losing her mind, she's falling behind, and she can't find her place. She's losing her faith, she's falling from grace. She's all over the place, yeah. She wants to go home, but nobody's home. That's where she lies, broken inside, with no place to go, no place to go. To dry her eyes, broken inside. She's lost inside, lost inside. Oh, oh. She's lost inside, lost inside. Bilang candidate at kalahok na sumali at nanalo sa Fashionista 2024, ano po ang masasabi mo sa issue na nararanasan natin ngayon about sa suicide? Para sa akin po, ang suicide ay
masamang gawain ng mga kabataan sa panahon ngayon dahil nasa-suffer po sila sa depression which is not very good for them. Ang paano ko lang po sa kanila is turn negative way into positive way and always remember that maraming tao ang nandiyan para supportahan sila sa anumang bagay na meron sila. Yun lang. Dapat mas maraming pag-aaral o mas masusing pag-aaral pa yung gawin kasi bilang isang guro, pag sinabi ng isang estudyante sa akin na may depression, hindi ko pwedeng i-invalidate yung feelings niya at hindi ko naman din pwedeng i-entertain na yun nga talaga yung kayang diagnosis. So dapat masusing pag-aaral at maraming mga eksperto pa ang dapat na meron sa society natin para ma-address yung depression. So yung depression kasi pag hindi mo siya na-address at hindi nagawa ng paraan yan ay pwedeng mag-lead ng suicide. So for me, ang pinaka-best advice po kasi is you talk with professionals. So if you have been experiencing this kind of anxiety, depression, kung sa tingin nyo mali na yung nafe-feel nyo, you have to talk with professional. Hindi kasi magandang nag-self-diagnose lang tayo na ay ako may anxiety, ako may depression ako. So it's very important kaya nga may mga professional tayo in that field na makakapag-usap sa inyo or makaka-explain kung ano yung nararamdaman. So talk with the professional. So don't self-diagnose. Depression. So, ang isa lang na napapansin ko sa depression, ang maraming mga tao ay parang nagsiself, ano ba tawag dito? Parang they are saying that they are experiencing depression kahit hindi pa naman sila nadadiagnose. Yun yung mali, no? Kasi pag sinabi nating depression, that is clinically diagnosed, no? Maaari kasi nai-interchange natin yung anxiety and depression. Maaaring siguro malungkot ka lang kasi may pinagdaanan ka, malungkot ka lang kasi may na-experience ka, pero hindi ka pa depressed, no? Kaya malaking bagay na marami kang meron kang masasandalan, lalo na yung family mo. Piliin mo yung mga kaibigan na mapagsasabihan mo. Minsan kasi pag maling kaibigan na pagsasabihan natin, nakaka-receive din tayo ng hindi magandang comment, hindi natin siya agad natatanggap. That we have like the law that will more of like would protect the anti-bullying law. So I think my thoughts regarding about it, it's more of like if you know how to respect a person, then or if you won't hurt people. Kasi sa akin more of like bullying, you hurt a person and the first thing parang, I mean, the first person that you'll hurt more or most would be God. Kasi God is the one who created that person and you're hurting God. And then, you're not valuing on what God has created. So, sa kanil thoughts kong ganun. And how to mitigate more of, most probably like, more of like respect and love. Hindi sila nakakapag-open up sa parents nila kasi I think yung parents nila hindi sila open when it comes to that instances. So hindi sila open na merong anxiety, merong depression. Kumbaga close-minded po kasi yung mga parents. That's why hindi nagagawang mag-open up ng mga students or ng mga bata sa parents nila. So instead of opening up with their parents, ang ginagawa ay nag-open up sa mga friends. Kumbaga parang limit lang po yung kanyang support system. So yung support system na nakukuha niya lang ay sa mga kaibigan niya. Hindi niya nakukuha yung support system lang sa family, which is very important na magkaroon tayo ng support system with the family, especially parents. Isa sa naging sandalan ko when I was also experiencing those things, siguro anxiety, not depression, is the Bible. Para naging makadiyos ako sa mga panahong yun, na ang kinapitan ko dyan is yung Jeremiah 29:11. Lalo na kasi sa panahon ngayon, di ba, parang kailangan natin kapitan yung ating Bible, yung salita ng Diyos. Kasi yun lang yung totoo eh. Kasi maaaring mga kaibigan natin, pag nasalita sa atin, maaaring hindi natin matanggap. Pero pag yung salita mula sa Diyos, katanggap-tanggap siya. So akin yung life verse ko, yung Jeremiah 29:11. So I can do all things through Christ who strengthens me. So pag dumadaan ako sa anxiety, yun lang yung lagi kong
pinangahawakan, yung Jeremiah 29:11. So, sana lahat ng makakapanood nito, magkaroon tayo ng ating tinatawag na life verse para kung naglalakad man tayo sa madilim na daan, not literal. Meron man tayong pinagdadaanan, meron tayong na-experience na hindi maganda, dumadaan tayo sa mga challenges, no, meron tayong life verse na hawakan. Nagsisisi ka ba? Ako? Nagsisisi ako? Kasalanan niya naman yun eh. Ba't ako magsisisi? Siya yung nagpakamatay. Hindi ko kasalanan yun. Dapat lang sa kanya yun. Wala siyang karapat dapat mabuhay sa mundo. Tsura nun, sarap-sarap apihin. Kung ako nga sa sarili ko eh, nagpipikon paano pa kayo ibang tao doon sa mundo. Wala siyang karapat dapat sa mukha niyan yan. Huwag siya pa-petics ha. Babanatan ko talaga eh. Patay na yan. Sobrang nagsisisi sa lahat ng ginawa namin. Dahil sa mga ginawa ko, nagpakamatay siya. Hindi ko lubos maisip na antong sa pangyayaring ito. Sobrang dinidibdib ang nangyari. Sobrang sinisisi sa sarili ko. Hindi ko napigilan na lumampas kami sa aming mga limitasyon. Sa mga ginawa namin, lumantong sa kamatayan ni Maiden. Dapat lang na mamatay din ako. Hindi sapat sa akin na patawarin. Dapat kapalit din yung buhay sa mga ginawa ko dahil sa akin.